Sa halip na pagkalinga, gutom at pagmumaltrato umano ang nararanasan ng mga batang dinadala sa Reception and Action Center ng Maynila. Totoo nga ba ang mga aligasyong ito? Para linawin ang mga isyong yan, naroon live ang kasama natin si Lala Roque. Lala. Susan, nasa 154 na mga kabataan ang narito ngayon sa Reception Action Center o RAC ng DSWD sa Maynila. At ayon sa social worker na ating nakausap, kada araw posibleng umabot ang madaragdag sa 60 hanggang 80 bata. Narito tayo ngayon dito sa tinatawag nilang dining hall, maging activity center. Ngayon nagkakaroon sila ng roll call. At ang kanilang agahan, inihahanda na, chinek din natin, ay kanin at sardinas na may miswa. Pero kagaya na banggit mo ay nasangkot sa kontrobersya itong RAC dahil nga sa tanong na talaga bang sila ay naaalagaan at nakitang litrato ng bata na halos butot balat na. Ngayon, para sagutin yan ay kasama natin si Miss Girlie Ornido, ang social worker nitong RAC na DSWD sa Maynila. Alam niyo na po yung issue na yon at ano ba talaga ang inyong saloobin? Kasi isa din sa kanilang mga reaksyon ay ang kanilang panawagan na pansamantalang ipatigil muna ang operasyon dahil pati daw yung pasilidad ay hindi sapat at hindi tama para sa mga bata. Ma'am, actually, ma'am, lahat naman ginagawa natin. So, nakikita namin na may mga limitasyon. Pero, ma'am, pinupunuan naman namin sa ibang paraan. Yung kay Federico, ma'am, actually, si Federico ay dumating sa amin noong March 8, 2014. Ma'am, actually lahat naman na i-provide namin kay Federico, no? Medical, kasi usually siya na lang lagi yung nadadala sa ospital kasi nga laging magagamot namin yung sugat niya. Then meron na namang ibang mga issue si Federico. Pero if you check yung medical record niya, na ano naman siya talaga na nadadala at nabibigyan ng attention. Paano ho ba ang proseso kapag may dinalahong bata rito, anong ginagawa nitong RAC? Ma'am, actually, ma'am, kung gabi siya nadala, the following day, ma'am, inire-refer namin yan sa doktor namin. Meron po kasi kaming doktor dito. So, ine-examine ni Doc yan. Kung mayroong kailangan dalhin sa hospital, dinadala naman immediately, ma'am. Pero ano ho ba yung mga, siguro, pagsubok at challenges din ng RAC? Kasi nabanggit niyo maraming kaninang mga bata na pabalik-balik, na ilabas na dala sa rehab, pero bumabalik rin ho dito. At saka sapat ho ba yung pagkain? Wala rin ho tayong unan para sa mga bata sa sahig lang po natutulog. Ma'am, the fact, ma'am, na kami processing center, ma'am. So, ibig sabihin, yung bata na nadala ngayon, pwede din siyang ma-release mamaya. So, kaya yung aming facility, ma'am, hindi siya naka-design para sa institution talaga na pangmatagalan. Kaya kami naka-design ng short lang talaga ang stay ng mga bata talaga dito, ma'am. Pero ang punot dulo, kulang pa rin ho sa pondo. So, meron kakulungan, pero ma'am, pinupunuan, humahanap din kami ng mga ibang mga partner namin na pwedeng makatulong sa amin, ma'am. Maraming salamat po. Si Ma'am Girlie Ornido po ang social worker ng RAC dito sa DSWD sa Maynila. At yan ang latest. Balik muna sa iyo, Susan. Maraming salamat, Lala Roque.